Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat at welcome po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. Ngayon po ay wala si Pastor Johnny dahil nasa mission po sila. So, ngayon po ay ako naatasan na magbigay ng mensahe sa umaga na ito. At dalangin ko po ay samahan tayo ng Panginoon sa ating pong mapag-aaralan sa umaga na ito. So, pagpasensya nyo at medyo nilalamig talaga. Ewan ko kung nilalamig kayo o nag-init kayo dahil sa praise and worship. Kahapon kasi galing kami sa Tanay. Meron kaming, ewan ko may picture, wala tayong send mo. Ganun naman. Galing kami sa Tanay dahil meron kaming purpose talaga doon na yung mai-ask namin ano ba talagang status ng church doon, yung kalupaan sa Caloocan para pagka dumating na yung time na mag-renovate kami ay wala kaming masagasaan or maayos na lahat bago namin simulan. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil ayun lang ang purpose namin doon. Pero ang nangyari ay nagkaroon ng service. Kumbaga parang yung isang church dinala namin doon sa Tanay at nagkaroon ng gawain. So, nakakatawa dahil sinamahan tayo ng Panginoon. At bukod sa nakuha namin yung purpose talaga namin, na serving purpose, ay nakapagbigay din tayo ng salita ng Panginoon sa nandoon, especially yung kay Nainay na tinatawag yung pinakamay-ari ng lupa doon, yung church. Kasi matanda na siya, so hindi dati daw ay lumuluwas doon sa Tanay, papunta dyan sa Holy Spirit. Pero dahil sa maedad na rin at hindi na kaya magbiyahe, namimiss niya yung gawain. So ang kagandahan dahil kahit papaano, kahit hindi siya naka-join doon sa mga part, ay alam ko namin na nakapakinig din siya dahil meron din naman kaming may mic doon. Nandun lang sa kabilang kwarto. At salamat dahil yung naging fellowship ay maayos at nabusog din kami. So God willing sa mga susunod ay maging bahagi din kayo ng aming pong mga gawain natin sa Caloocan. So sa umaga na ito, tayo po ay magsisimula sa ating pong panibagong series ng ating pong mga pag-uusapan patungkol po sa love. Ayan po, nakita ninyo dyan. So, yung ating pong series ngayon, ang tema natin sa buwan na ito dahil February ay month ng pag-ibig. So, puro patungkol sa love, yung ating pong mapag-aaralan. Una na dyan, ang tema po natin ay boundless love para po sa buong month ng ating pong February na pag-usapan natin. At sa first week po, makikita natin, ngayon po ay the source of boundless love. At sa mga susunod na linggo ay makikita din natin ay yung boundless love at home, boundless love for others, boundless love on mission. So yun po yung makikita natin. Anong klaseng love meron ba tayo para sa mga nasabi na ito? Pero ngayon, ang gusto ko lang pong tutukan muna ngayon is yung the source of boundless love. Na makikita po natin dito sa 1 John chapter 4 verse, actually 7 to 12, but gusto lang natin tignan yung bigyan ng focus yung dito sa chapter 7. Ang sabi po dito, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. But before that, tayo kung sige dumulog sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa isang napakasarap na pag-aawitan, pagpupuri sa iyo. Tunay nga po na hindi kami mabubuhay nang wala ang mga bagay na ito. Sapagkat krineate nyo kami para magpuri, sumamba, at luwalhatiin ka, Panginoon. So umaga na ito, dalangin din namin sa iyong mga salita. Patuloy kayong mangusap sa amin. Kung meron mang pagtutuwid, pagkatama, na dapat namin matutunan, ay hayaan ninyo na makita namin ito upang ang aming mga buhay ay mabago sa pamamagitan ng iyong mga salita. Purihin ka at patuloy na kumilos ang iyong mga salita sa aming puso, isipan, at magkaroon ng kapangyarihan ang iyong mga salita para sa aming mga buhay. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, samahan niyo kami sa aming pag-aaral na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, kapag napag-uusapan po ba ang love, ano yung unang pumapasok sa isip ninyo? Diba? Iba-iba, marahil siguro, iba-iba yung ating reaksyon, iba-iba yung ating pong
sabihin natin na reaction dito kapag sabing love. Dahil kapag pinag-uusapan po yung love, especially sa personal relationship, family, work, or churches, ay iba-iba yung ating experiences pagdating sa love. Kaya siguro iba-iba yung magiging reaction natin dito pagdating sa love. Dahil iba-iba yung ating mga pinagdaraanan dito. Kaya para sa iba, pag sinasabing love, ay pwedeng romantic. Diba? Sana all romantic. Dahil pag sinabing romantic, ito ay puno ng love, puno ng kilig. Diba yung sa mga may relationship, boyfriend, mag-asawa, puno ng kilig, totoo ba? Siguro, diba? Pag sinabi kasing romantic sabihin nga dapat may kilig, inspirasyon, at meron pag-ibig, di ba? Take note, itong pagsabing romantic, naka-specific lang to talaga sa mag-asawa at siguro sa mga may boyfriend, girlfriend, pero hindi yung merong intimate, romantic pa rin yun. So, dapat puno ng pag-ibig, inspirasyon, at kilig, yung romantic na pag pinag-usapan yung love. Pero para sa iba naman, pag sinabing love, ay painful. Kasi siguro, marami silang mga bad experiences na naranasan pagdating sa love. Merong mga hindi pinagpala, merong, di ba, sa relationship, may mga ganon. So, minsan para sa kanila, pag pinag-uusapan yung love, it is painful. Samantalang para sa iba din naman, kapag pinag-uusapan ng love, ito ay conditional. Ibig sabihin, pagka conditional, minamahal mo lang yung isang tao dahil meron kang nakukuhang kapalit o meron kang inaasahan. Kaya conditional yung status ng pag-ibig. At para sa iba naman, ito ay complicated. Ibig sabihin, mahirap. Mahirap ipaliwanag. Kumbaga parang hindi pa pwedeng i-expose. Yung mga ganun, parang resume, it's complicated. Di ba? Sa ngayon, di ba? Pero, iba-iba yung ating reaksyon, iba yung ating emosyon pag sinabi nag-uusapan ng love. Pero napansin niyo ba minsan na kahit yung pakiramdam na kahit ibinibigay na natin yung best effort, yung ating best sacrifice para dito sa maipakita natin yung love, ay dumating pa rin sa punto na ang pakiramdam natin ay kulang pa din. Na-experience niyo ba yun? Oo. Diba, minsan dumating tayo sa punto na gano'n kahit na yung binibigyan natin yung ating buhay, ipinapakain natin yung ating, kumbaga yung ating, diba, yung gano'n, lahat na ibinuhos na natin para sa pag-ibig, pero ang dating pa rin sa atin, kulang. Ano bang reason? Diba? Best effort, best sacrifice, even yung ating buhay, ibinibigay natin, pero kulang pa rin. And in return, ito pa yung masaklap. Ang tingin sa atin ay hindi na nasusuklian yung ibinibigay natin na pag-ibig. Ibinigay mo na yung lahat, pero in return, yung sukli ay kulang pa din. Kulang din yung natatanggap mo. Yun ang pinakamasakit. Siguro, okay na yung nag-sacrifice ka para sa love, pero at least bumalik man lang sana. Diba? Yung investment mo na love. Pero yung hindi bumabalik yung love, mas masakit yun. So, ang tanong na tinatanong natin sa ating sarili, bakit ba nangyayari yung mga bagay ito? Ano bang meron? Reason. At sabi nga doon sa kanta, saan ako nagkamali? Aray ko! Diba? Ang tanong pinagay natin lahat, pero hindi bumalik. Ang tanong, saan ako nagkamali? Yun ang pinakamalaking tanong. So, sa paano, ito, tingnan ninyo. Bakit gano'n? Bakit nangyayari ba yung mga bagay na? Tingnan ninyo ito. Sa panahon natin, nauuso at nabubuhay tayo. Sa ating generation ay nabubuhay tayo sa panahon na maraming nauuso. Una na rito, yung tinatawag na cancel culture. Sino pamilyar sa word na to? Cancel culture. O, first time ninyo nga rin ito. Yung iba na, pamilyar na kayo dito. Pag sabing cancel culture, ito yung napakadali para sa iyo na halimbawa, ayaw mo sa isang tao o kaya friends kayo. Pero dahil may nagawa siya sa iyo, nasaktan mo yung kanyang damdamin, ayaw mo na sa kanya, pwede mong pindutin na lang yung, hanapin yung option, pindutin mo yung unfollow.
Pwedeng ganun. Pwede rin naman sabihin natin na friend kayo, pero ayaw mo na, nasaktan ka niya, unfriend. Churchmate na. Press the button, unfriend. And worse, block. Di ba? Pwede gano'n. Isa yun sa tinatawag na nauuso ngayon, na cancel culture. Na kapag ayaw mo sa isang tao, pwede mo lang basta-basta i-cancel. X ka na sa akin, cancel ka na sa akin, ayoko na sa'yo. Isa yun sa mga nauuso ngayon. Ano bang nauuso? Yung ghosting. At tingin ko, nakaka-relate lang dito yung mga kabataan. Pag sinabing ghosting, ito yung okay kayo ngayon, okay kayo sa isang grupo, okay kayong relationship, okay kayo sa cell group, pero darating yung time na hindi ka na lang mag-show up. Hindi ka magsisim. Parang kasama ka doon sa GC, pero pag nag-message yung pastor, atin tayo ng D-group, walang reply. Sin lang. Minsan nga hindi pa sinisin. Diba? Yun yung ghosting na tinatawag. O kaya sa isang ganito na, halimbawa, hindi nila magpaparamdam sa cell group leader. O hindi nila bigla na na-absent na walang ni honey ho. Para kang isang multo na bigla na lang naglaho. Kaya ka ghosting eh. Diba? Pero sabi na, mas mainam pa yung masamang espiritu, nagpaparamdam. Ikaw hindi. Diba? So, yun yung mga nauuso ngayon, mga terminology. Ano pa? Uso rin ngayon yung broken families. Nakakalungkot. Ito, actually, hindi na to bago ngayon. Matagal na ito, pero uso pa rin siya. Trending eh. Hindi lang noon, hanggang ngayon, trending pa rin eh. Ito yata yung na trending na hindi nagbabago. Laging uso. Broken families. Ito, alam niyo na ito, hindi ko na paliwanag. Nauuso rin yung tinatawag na emotional burnout. Na kapag sobrang stress na natin, sobrang dami natin pinagdaraanan, na burnout tayo emotionally, hindi natin kaya ang ginagawa natin, isolate natin yung ating sarili, pupunta tayo sa ganito, pupunta tayo sa ganito, marami tayong ginagawang paraan para maibsan yung ating pong emotional burnout. Kaya alam po ninyo, sa panahon natin, ay marami daw pong mga sugatan. Sino rito ang mga wounded pagdating sa pag-ibig? Diba? Aray. Hindi lang sa family, hindi lang sa relationship na mutual to. Ang pinag-usapan natin dito ay, okay, liwanagin ko lang po. Hindi ito about sa relationship sa mutual ha. Hindi lang doon, pero kasama din siya. Kasama rito yung sa family, sa work, sa church. Lahat po ng aspeto ng pag-ibig ay dala nito. Lahat tayo ay nasusubatan. Lahat tayo ay nakakaramdam ng pain. Lahat tayo ay nagkakaroon ng kumbaga emotional burnout. Nararanasan natin yun dahil tayo ay umiibig at natural yun para sa atin ng mga tao. Kasi normal tayo. Don't panic, it's organic, sabi nga niya sa book. Diba? Kaya, dahil sa mga nangyayari nito, nauuso sa atin, maraming sugatan, marami din sa atin, madali para sa atin, itong mga nauuso na ito, madali para sa atin na isang tabi yung emosyon ng isang tao. Di ba? Napakadali eh. Kasi kung ayaw mo na, cancel mo na lang, ayaw mo na. Madali para sa atin na gawin yun na isang tabi yung nararamdaman ng isang tao. Ngunit sa kabilang banda, ito naman yung masakit. Umaasa tayo na makakatanggap naman tayo in return ng 100% na pag-ibig. Kinakancel natin yung mga tao na ayaw natin. Kapag ayaw natin sa kanila, gino-ghosting natin sila. Pero gusto natin makatanggap ng totoo, tapat, walang reservation ng pag-ibig at yung tawag natin, boundless love. Totoo yan, hindi. Umaasa tayo. Pero ang ginagawa natin ay hindi rin naman tama. May mga pagkakataon, nakakasakit din tayo, pero ang gusto natin, ibalik sa atin 100% yung love na ibinibigay natin. Kung pwede bang mangyari yun? O pwede naman, sana. Yun yung makikita natin dito. Now, liwanagin ko lang. Pag sinabi pong boundless love, ito ay no limits, no conditions, and no end. Kaya ang gusto ko natin makita dito, the big idea na gusto natin makita dito sa ating pong pag-uusapan sa topic na ito, sabi dito, you cannot give boundless love unless you are first rooted in God's boundless love.
Again, ulitin po natin. You cannot give boundless love. Hindi mo ibibigay sa isang tao yung ganitong uri ng pag-ibig kung ikaw mismo sa iyong puso ay hindi nag-uugat. Kung ikaw mismo ay hindi rooted doon sa God's boundless love. Kasi wala kang paghuhugutan eh. So, ibig sabihin, kahit anong gawin natin, kapag mali ang pinagmumulan ng ating pong pag-ibig, o kung hindi tayo konektado sa tunay na source ng pag-ibig, ay mapapagod tayo umibig. Sino rito yung pagod na umibig? Marami. Ayaw magsalita eh. Naku po. Problema yan. Diba? Kasi hindi tayo connected doon sa source ng pag-ibig. Kaya importante ng ating buhay, kung gusto natin umibig 100% at in return, ibalik sa atin yung pag-ibig, dapat tayo ay konektado sa source ng pag-ibig. Dahil kapag tayo ay disconnected kay Lord, ang sabi rito, pakiramdam natin, laging kulang yung pagmamahal na natatanggap natin. Hindi natin ibibigay yung 100% na love, kundi kulang din yung ating pong natatanggap. Now, ito yung tanong. Saan nga ba nang gagaling ang tunay na source ng love? Yun yung tanong eh. Para ibig sabihin, maging tama yung ating response, maging tama yung ating mindset, maging tama lahat pagdating sa love. Lahat ng ating iniisip, tama. Tama yung ating magiging response at ating gagawin. Maibibigay natin yung 100% na love. So ang tanong, saan nang nagaling ba ang tunay na source ng love? Sabi dito, sa point number 1 ay, boundless love comes from God. Makikita natin sa verse 7. Sinasabi dito, for love comes from God. Ito ay nagmumula sa Panginoon. Hindi sinasabi dito ni John, nasumulat dito book na ito, hindi sinasabi na ang love ay galing sa feelings. Ito yung masakit ngayon eh, karamihan sa atin, ang tingin natin, yung pagka nakakita tayo ng pogi at tumibok yung ating puso, tingin natin love na. Di ba? Kapag ito yung maraming ano ngayon eh, na kapag ang isang tao ay sabihin natin, mukhang okay, kinilig, love na to, hindi na to mapipigilan. Totoong love to. Ganun yung pakiramdam natin na ang love ay galing sa feelings. Pero makikita dito sabi, ang love ay galing sa God. Hindi rin ito base sa personality. Kapag ang isang tao ay maayos, malamit, pogi, maganda yung upbringing, ang tingin natin ay hindi yan sasablay. Kasi pogi eh. Maganda yung upbringing. Pero pagka umibig, sablay pa rin kasi kung hindi siya rooted doon sa source ng love, maaaring possible na sila ay mabibigo pa rin. Hindi niya rin maibibigay sa iyo yung 100% na love. Kaya sabi dito, hindi ito ay base sa feelings, hindi base din sa personality, at hindi rin base sa upbringing, kundi ito ay galing mismo sa Diyos. Love comes from God. Alam nyo kaya marami exhausted po sa relationship ngayon. Ito yung dahilan. Kasi mali yung kanilang perspective pagdating sa love. They are trying to love without connecting to the source of love. Agree ba kayo doon? Hindi kayo agree. Ulitin ko. Maraming exhausted sa relationship dahil mali yung kanilang perspective. Mali yung kanilang pinaghuhugutan ng love. At unang-una sa lahat, hindi sila konektado sa source ng love. Kaya don't expect na makakatanggap kayo ng love kung hindi ito, yung tao na ay connected doon sa source ng love. At kung huwag din kayo mag-expect, kung kayo mismo, na maibibigay nyo 100% yung love kung hindi rin kayo konektado sa source of love. Baliktadan yun. Parang ganun sinasabi dito. Maraming exhausted. At kapag dahil hindi sila connected doon sa source ng love, ang nangyayari, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng sarili nilang lakas, knowledge, wisdom patungkol sa love. Yun yung nangyayari. Kaya ang nangyayari kapag naubos na yung kanilang lakas, naubos na yung kanilang knowledge patungkol sa love, doon na pumapasok yung problema. Kasi sarili lang eh, pansariling karunungan, experience lang pagdating sa love, pero yung tignan nyo yung iba. Nakailang palit-palit na ng boyfriend at girlfriend pero hindi pa rin natututo sa love. Kasi hindi naman talaga sila connected doon eh. Base lang sa kanilang pananaw, base lang sa kanilang experiences,
base lamang sa kanilang nalalaman, nakikita nila. Pero ang totoong source ng love, kapag ka ang isang tao ay contented, kapag ka ang isang tao ay connected, nagiging contented. No? Kaya importante na tayo po ay konektado sa source ng love. Ito isang illustration. Para isang cellphone daw po yan, na kahit gaano kaganda, kahit gaano kamahal, kapag lobat naman, wala pa rin kwenta. Kahit anong uri ng cellphone niya, pinakamahal pa yun na cellphone, latest version pa yan, kung ito man ay lobat, useless yan. Kaya maraming believers ay emotionally and spiritually lobat dahil disconnected naman sila sa Panginoon. Wala sila doon sa source ng love. Kaya ang nangyayari, napapagod sila at yung ganitong estado ay totoong nakakapagod naman talaga. Na umiibig ka pero hindi ka connected doon sa source ng love. Ang ending nun, mapapagod, magiging exhausted ka emotionally and spiritually. Isipin ninyo, nagsiserve kayo sa Lord pero spiritually disconnected naman kayo. Di ba? Na-imagine nyo yun? Nagsiserve kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon, pero kayo ay disconnected naman. Ano kaya ang pakiramdam nito? Dati sa panahon, siyempre, mapapagod ka, ma-exhausted ka, kaya kapag ka na-assign ka, mabilis ka nagre-reklamo. Lagi na lang ako na-assign sa prayer. Di ba? Bakit ako? Bakit ako na lang lagi yung naitutulak dito? Bakit lagi ako yung pinagpipray? Bakit ako? Kumbaga, bakit ako lagi ganun? Nagiging Batman, sabi nga nila, Batman daw, di ba? Ba't ako? Batman, nagiging Batman sila automatic. So, ganun yung nangyayari kasi nga, hindi ko tayo konektado. Kaya ang tendency, kapag ka i-appoint tayo, na-assign tayo, nagre-reklamo tayo. So, imagine niyo, ito pa. Kayo ay nasa relationship, pero kayo naman ay disconnected kay God. Napapagod kayo. Bilang sa mga mag-asawa, di ba? Ibinibigay natin yung best effort natin. Sacrifices para doon sa family. Pero ang dating sa kanila, kulang pa din. Pagdating sasabihin ng asawa mo, ano ba naman, tamad-tamad mo pa. Ikaw na nga gumawa ng lahat, pero sabihin ng asawa mo, parang tamad ka, ganun. Ginagawa mo, naghahanap buhay ka na 6 days, sa isang linggo, pero kulang pa rin. Parang, eto lang. Yung mga ganon, kasi hindi tayo konektado sa source ng love. Kaya ang nangyayari, naghahanap tayo ng masisisi. O, ito pa, imagine niyo tayo ay, kumbaga sa isang family, di ba? Sa isang family na disconnected, lahat ay walang connection sa Panginoon. Ang nangyayari, sisihan sa loob ng pamilya. Ganun yung nangyayari. At kapag tayo ay disconnected daw, spiritually, madidrain din tayo. Hindi lang ito patungkol sa love, kundi spiritually ganun din eh. Kung baga dalawa yun, love at saka spiritual ay magkakonektado din yun. Kaya ang pangyayari, hindi lang tayo emotionally nai-stress, kundi spiritually tayo din ay nadidrain. So ang tendency, tinatamad na tayo magsimba, wala na tayong gana sa gawain ng Panginoon, tinatamad na tayo magbasa ng Bible, tinatamad na tayo mag-devotion. So baka ito na yung right time para i-check ninyo kung kayo ba ay connected pa sa Panginoon. Baka tayo ay napapalayo na sa Panginoon. I-check ninyo yung sarili. Marahil siguro, kaya importante yung tinatawag na pagka tayo ay spiritually drained, sumasama tayo doon sa mga tao na mga spiritual. Pero ano lang yun, kumbaga parang spark lang yun. Kumbaga parang i-spark ka lang, pero hindi ka pa talaga connected. Pero kung nagpapatuloy ka sa pag-join doon at napaprocess ka, marahil siguro ito yung time na pwede ka makakonect doon para sa Panginoon. Kaya importante rin yung mga cell groupings niyo, huwag niyong kalimutan yan ha, mag-join kayo. Makakatulong po yan para kayo ay maibalik doon sa connection ng love sa Panginoon. So ito isang katotohanan. Kaya ang gusto ng Panginoon para sa atin na tayo ay konektado sa Kanya. Tayo ay konektado sa nag-iisang source ng love. Dahil meron dalawang po pwedeng mangyari na nakita na rin natin. Bigyan ko lang ng clear. Dalawang bagay na makikita natin na mahalaga at makakatulong sa atin kapag tayo ay konektado sa Panginoon. Sinasabi rito, para hindi ka mapagod umibig, dapat konektado ka.
Para hindi ka mapagod magmahal, dapat konektado ka. Maging tama din yung perspective mo patungkol sa love. Kasi kung tama yung perspective mo sa Panginoon, ibibigay mo yung best. Di ba? Kasi yun yung nararapat naman talaga eh. Pero kung hindi ka konektado sa source ng love, hindi mo alam kung paano umibig. Ang ibibigay mo lang, pwedeng tira-tira, pwedeng 75%, pwedeng ganito, pwedeng gano'n. Pero kapag konektado ka, dahil utos din naman sa Bible, utos din sa atin ng Panginoon na ibigin natin ng Panginoon 100%. Ganun din yung ating kapwa at may binigay ang Panginoon kung paano tayo dapat umibig sa ating kapwa. Remember? Sa John, sinasabi nito, ito yung bagong command na ibinibigay ko sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So ayun yung basihan na dapat kung anong klaseng pag-ibig ang Panginoon, ganun din ang ibibigay natin. Kaya kung hindi tayo konektado sa source ng love, hindi natin alam kung paano umibig sa Diyos at sa kapwa. Malinaw po ba yun? At pangalawa, kapag tayo po ay konektado dito sa source ng love, makikita natin na magiging tama yung ating perspective at magiging connected tayo sa Kanya. Ang mangyayari ay dahil tayo ay full charge, kumbaga, nakaka-connect mo parang charger, ay yung cellphone pagka na-i-charge mo doon, nagiging full charge siya, ang nangyayari, hindi ka parang longing palagi. Imagine kapag kalobat ka, parang kang hindi mapakali kung saan kahanap ng charger, kung saan kasasaksa, kung saan gano'n. Pero kung kapag tayo ay full charge, dahil tayo ay connected sa source ng love, hindi tayo longing. Kaya maraming tao mapaghanap sa pag-ibig. Bakit ganito? Bakit eto lang? Bakit ganito siya? Akala ko pa naman, ganun siya. Kasi hindi siya konektado dun sa source ng love. Mababago yung ating mindset, mababago yung ating perspective patungkol sa love, hindi tayo magiging longing. Kasi mapapul charge tayo sa source ng love. Konektado tayo dun sa source ng love. Marahil siguro, maganda nating tingnan yun na kapag tayo ay konektado, mababago yung ating perspective at hindi tayo mapapagod magmahal. So paano ba pinatunayan na ng Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin, na dapat siya ay naging source siya ng love. Paano niya pinatunayan yon? Kaya mapupunta tayo sa ating point number 2, sabi dito, boundless love is proven by the cross. Pinatunayan ng Panginoon na siya ay karapat-dapat na maging source ng love dahil siya mismo yung God na create ng love. Sabi dito sa verse 9, this is how God showed His love among us. Ito naman yung ginawa niya, papatunay. He sent His Son and He sent His one and only Son. Binigay niya yung kanyang anak. Pinatunayan niya sa pamamagitan na pagbibigay ng kanyang anak. Boundless love is proven by the cross. Now, ang love ng Diyos ay hindi isang theory lang. Dapat malinaw yun. Hindi rin ito sabi-sabi lang, kundi ito ay may proof. Pinatunayan ng Panginoon na kanyang pag-ibig sa atin ay boundless love. Sa paanong paraan? Dito sa cross, pinakita niya sa atin kung paano sa pamamagitan ng cross ang kanyang pagiging boundless love. Una, sa paanong paraan? Love that sacrifice. Ipinapakita dito sa pamamagitan ng pagpapako ng Panginoon sa kanyang anak, sa krus sa Kalbaryo, hinayaan niyang ang mangyari yun ay ipinapakita na mayroong sacrifices na ginawa siya to prove His love para sa atin. Sabi dito, the cross shows the ultimate act of self-giving. Ipinakita ng Panginoon yung pagiging generous niya. Hindi siya naging sakim. Hindi niya hinayaan na tayo ay mapahamak. Bagkus sinendya yung kanyang anak para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Sabi pa rito, Jesus gave His life willingly. Siya mismo, ibinigay niya yung kanyang buhay. Not because we deserve it, but because He loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya niya pinatunayan yon. True love is not selfish. Hindi dapat makasarili. It lays down His comfort, pride, and even life itself for the sake of others. Yun ang ginawa ng Panginoon. Sinacrifice niya yung kanyang buhay. Nagpapako siya sa krus. At sa ganitong paraan, pinatunayan niya na siya ang source ng love. Ano pang makikita natin dito? Love that stays. Hindi siya nanatili, hindi siya, kumbaga parang pinatunayan niya kahit itong mga pangyayari sa kanyang buhay,
yung maraming tao na gusto siyang saktan, ipako sa krus, pinatunayan niya siya ay nananatili. The cross proves that God's love is steadfast. Matibay ang kanyang pag-ibig. Hindi siya nadala ng mga sakit, ng mga latigo. Pinatunayan niya na nananatili siya, matibay ang kanyang pag-ibig para sa atin. Even when humanity rejects Him, nireject siya, minak siya ng mga tao. They nailed Him to the cross. His love did not waver. Hindi nagbago. His love that endures through pains. Kahit nasasaktan siya, kahit na binitray siya, kahit nagsasuffer siya, He never abandoned us. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin na karapat dapat siya maging source ng love. Ano pa? Number 3, love that saves. Ano pang makikita natin dito? The cross is not just a symbol of suffering. Hindi lang naman ito patungkol sa suffering. It is the doorway to salvation. Ipinakita din nito na yung pagpapako niya sa krus ay ito ay paraan din para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Through Jesus' death and resurrection, we are forgiven. Tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Tayo ay nabuhay, na-redeem, and reconciled to God. Tayo ay nagkaroon ng maayos na relasyon muli sa ating Panginoon. This love doesn't just feel, it acts. Hindi lang ito naramdaman, kundi ito ay kumilos din. It brings eternal life and hope sa ating buhay. So ito yung mga paraan, ito yung ginawang paraan ng Panginoon para ipakita sa atin kung anong klase pag-ibig meron siya sa atin at kung bakit siya karapat-dapat nating sambahin at kilalanin na siya yung source ng ating love. Sabi pa dito, kaya nga ito yung maganda sa Romans chapter 5 verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo minahal ng Panginoon, hindi niya tayo sinave nung tayo ay malinis na. Hindi yung buhay natin nabago or kinilala niya tayo nung tayo ay mga maayos na ating buhay, kundi inibig tayo ng Panginoon while we were still sinners. Nung tayo ay makasalanan pa, binigay niya na yung kanyang buhay sa atin. Isipin niyo, parang ganito, parang isang magulang na lagi niyang sinasalo yung utang ng kanyang anak. Lagi siya yung nagbabayad ng utang ng kanyang kanyang anak. Hindi ipinapakita nito na dahil anak mo siya, kaya tinutubos mo siya, kundi dahil mahal mo siya. Di ba ganun yung mga pangulang? Hindi natin tinutulungan yung ating mga anak dahil deserve nila yon, kundi ginagawa natin sa kanila yung pagmamahal dahil mahal natin sila. Yun ang totoo. Ganun din yung ginawa ng Panginoon. Hindi tayo inibig ng Panginoon dahil tayo ay mabait. Hindi siya naging karapat-dapat na hindi niya tayo ginawang ganito dahil tayo ay karapat-dapat. Kung tutusin, hindi naman talaga tayo worthy. Tayo ay mga makasalanan pero inibig tayo ng Panginoon. At dito nagkakamali ang maraming ibang tao, sabi rito. Dahil tinatanggap nila na ang Panginoon ay source ng love, pero hindi naman nila ito pinapamuhay talaga personally. Hindi nila tinatanggap o kinikilala ang Panginoon na siya ang source ng love with relationship, with yung may relasyon sa Panginoon. Tinitignan lang natin, yes, ang Lord mapagmahal, yes, mahal ako ng Panginoon, pero hanggang dun lang, pero sa puso, wala naman. So ano ang tamang response daw dito? Diba? Dapat kilalanin natin ng Panginoon. Hindi lang natin tignan ng Panginoon na siyang pinanggagalingan ng source ng love, kundi siya mismo ay tanggapin natin. Dahil makikita natin dito sa point number 3, boundless love must be received before it released. Para tayo, kumbaga para natin maibigay yung 100% na love sa ibang tao, magawa natin yung love na gusto ng Panginoon, kailangan tanggapin muna natin ang Panginoon, yung source ng love, bago ito ma-release. Verse 19, we love because He first loved us. Many Christians try to love their spouse. Marami tayo, kahit hindi siguro Kristiyano, ay nagtatry na ibigin yung kanilang mga asawa. Isa lang pala. Isang asawa. Nadudulas Maraming tao na gustong ibigin yung kanilang asawa.
Yung ibang mga tao gusto nilang ibigin. Yung mga tao na hindi kayo ibig-ibig. Yung mga katrabaho nila gusto nilang ma-evangelize. Yung mga kapitbahay nila gusto nilang ma-evangelize. Gusto nilang ipakita yung love ng Panginoon. Pero ang problema, paano mo gagawin yun kung ikaw ay sa iyo mismo, hindi ka bounded doon sa source ng love? Ibig sabihin, merong galit sa ating puso. Merong insecurities. Meron unhealed wound. At wala sa atin, hindi rin tayo mismo konektado doon sa source ng love. Paano natin gagawin na ibigin yung ating kapwa, yung ating kapitbahay? Pwede ba yun? Siyempre hindi. Sabi nga dito, you cannot pour from an empty heart, but sabi, you cannot give what you cannot have. Hindi mo naman pwedeng magbigay ka nang wala ka. Hindi mo pwede sabihin, I love you, neighbor. I love you, my friend. Or I love you, my wife, my husband. Pero sa iyo mismo, wala ka namang love. Paano mangyayari yun? So sasablay tayo doon. So kaya nga, sabi rin again, you cannot give what you cannot have. Hindi mo pwedeng ibigay yun kasi wala ka naman nun eh. Importante, para mangyari yun, dapat konektado ka muna sa source ng love. Kaya kailangan tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo para magawa mo yung bagay doon. God wants to fill your heart first before He flows His love through you. So, point number 4 tayo. Boundless love becomes visible through our lives. Ito maganda. Sabi dito sa verse 12, if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Parang ipinapakita dito yung na yung buhay natin, sinasabi dito na ang mga tao ay marahil ang mga ibang tao ay hindi nagbabasa ng Bible, pero nakikita yung ating buhay. Diba? So, pwede natin sabihin na, mahal kita, mahal ko kayo, pero kung hindi naman nakikita sa atin talaga yung totoong pag-ibig, marahil siguro hindi sila maniniwala. Kaya sabi doon, ang tao hindi marahil nagbabasa ng Bible, pero nakatingin sila sa buhay natin. Bilang mga Kristiyano, importante ito para sa atin. Dahil ito rin ay isang utos ng Panginoon sa atin sa John 13:35, sabi ito, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sa pamamagitan ng pagmamahala natin sa isa't isa, sa pamamagitan ng ating buhay, nakikita nila na totoo pala itong tao. Kaya hindi mahirap na para sa atin na kung sila ay ating pong aayain, hindi na mahirap para sa kanila na maniwala na tayo ay mayroong Diyos dahil nakikita sa atin yung buhay. Parang example dito, yung mga magulang natin. Tayong mga magulang. Di ba? Sa ating mga magulang, tayo ang best example para sa ating mga anak. Kaya kung ating buhay bilang isang magulang ay hindi nagiging magandang example para sa ating mga anak, mag-isip-isip tayo. Di ba? Kung kailangan natin bilang sa mga magulang, ayusin yung ating buhay para makita nila kung anong klaseng pananampalataya meron tayo, anong klaseng buhay ang gagayahin nila. Ayusin natin yung buhay natin. Para sa mga mag-asawa, for example, sa mga lalaki at babae, para sa babae at sa lalaki, gusto natin ma-evangelize yung ating mga asawa, yung ating mga partner. Pero hindi rin nakikita sa atin yung totoong pag-ibig. Dahil hindi tayo konektado sa source ng love, anong magiging, di ba, mahirap para sa atin na evangelize sila, mahirap na isama sila sa gusto natin, sa simbahan, di ba? Ma-encourage sila sa ating pananampalataya kung tayo mismo ay hindi konektado sa source ng love at hindi nakikita mismo sa ating buhay. Sabi nga doon, parang sabi ng isang pastor, sabi niya doon, kung gusto natin mag-evangelize or gusto natin tagang makahook ng mga unbelievers, sabihin natin yung isda, dapat i-check natin yung ating lambat bago natin ihagis. Kasi baka mamaya, yung lambat na ihagis natin, maraming mga nakadikit dyan ng mga distraction, maraming nakadikit dyan ng mga basura, o kaya naman yung ating lambat ay butas. Pag hagis mo na gano'n, wala ka rin mahuhuli kasi butas yung lambat. Pero kung lambat mo ay malinis, hindi butas, pag hinagis mo, siguradong marami kang mahuhuli. Ganun daw yun yung ating buhay. Ganun yun tulad yung buhay ng isang mananampalataya. Dapat, kung gusto natin talaga
makaakit. Gusto talaga natin dumami. Importante yung ating lambat ay maayos at malinis. Ganun din sa ating pong mga ka-workmates, di ba? Sa mga katrabaho natin, palagi naman yan sinasabi natin, gusto ko ma-evangelize yung aking katrabaho. Pero nakikita sa atin, pag tayo ay papasok, late. Pag tayo ay break time, sobra-sobra mag-break. Nakikita sa atin, tamad tayo magtrabaho. Paano tayo makaka-evangelize sa mga tao na gusto natin ma-evangelize? Problema yun. Kaya importante, para mangyari yun, ayusin natin yung ating buhay. Ipakita natin na tayo ay totoong followers of Jesus Christ sa pamamagitan, una, na dapat tayo ay konektado sa source ng love at yung ating buhay ay dapat maayos. Sabi din dito na yung influence, kumbaga yung influence ng pagiging isang Kristiyano, o kumbaga sinasabi doon na buhay na maayos ay hindi lang basta magaling ka dapat magdebate. Di ba minsan ka na, di ba? Yung ibang tao akala natin talaga napakagaling sa pananampalataya. Totoo yung kanilang pananampalataya. Totoo meron silang pag-ibig kasi ang galing nila sa debate. Yung sa kanilang opinion ay okay na okay din. Pasok na swak. Sa dami rin ng post, nakikita parang wow, napaka-spiritual. Pag nag-post sa Facebook nila, God is love. Pero hindi naman nakikita sa kanila yung love. Nakikita John 3:16, kung ano ng mga verse na magaganda, pero pag tinignan mo yung buhay, sumasablay. So hindi po nadadala sa ganung mga bagay lang. But ito ay nakikita sa ating pong action. Ito pa maganda, sabi dito, one loving Christian in a workplace can soften the hardest environment. One loving Christian in a workplace can soften the hardest environment. Kahit na sabihin natin na simple ka lang, pero ikaw naman ay totoong may pag-ibig sa Panginoon, konektado ka sa source ng love, kahit na sabihin natin mahirap yung environment sa workplace ninyo ay mahirap, para sa tingin mo lahat sila sagrado, dekandado, katoliko, sabihin natin, yung mga gano'n, yung mga term, ay kayang-kaya natin yung madala kasi kung tama yung ipinapakita natin na buhay sa kanila, magiging tama din yung kanilang response sa atin. One loving family can preach louder than 1,000 sermons. Yung ating maayos na pamilya, ipinapakita yung magandang ehemplo ng pamilya na meron tayo. Ito ay isang napakagandang patotoo. Mas higit pa sa sermon na may paparating natin sa kanila o mga salita na ating sasabihin sa kanila na sumama kayo, magbago kayo. Hindi. Good example lang ng ating pamilya ay sapat na. Parang ganun sinasabi. But of course, kailangan ng Word of God. Pero ibig sabihin, nagsisimula sa good testimony ng ating pong buhay. Now, to conclude po yung aking pong topic sa oras na ito, sabi ko dito, tayo ay iniimbitahan ng Panginoon na mas lumalim para talaga tayo sa ating pong pananampalataya. Dahil sa paglalim natin, nabibuild yung ating pong connection sa Panginoon. Ang connection sa Panginoon, yung pagkakaroon ng connection doon sa relationship natin sa Panginoon, ay ito ay hindi spark na automatic din nangyayari. Na ibig sabihin, pag dumating ka ng church, nagsimba ka, nakinig ka ng preaching, yung relationship mo sa Panginoon ay automatic na re-restore or nabibuild up, automatic hindi. Ang relationship sa Panginoon ay wino-work out, kaya nga in action. Ibig sabihin, kailangan mong work out, kailangan mong exercise, kailangan mong patatagin para lumalim ka sa Panginoon hanggang sa totally ikaw ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So, sabi pa dito, if you are tired trying to earn love, anong dapat mong gawin? Dapat konektado ka sa Panginoon. If you are wounded by people, anong dapat mong gawin? Dapat konektado ka sa Panginoon para naghihilom yung sugat, di ba? If you feel empty today, kung tayo pakiramdam natin talagang nahihirapan na tayo, stress na tayo, pakiramdam natin mag-isa na lang tayo,
ang Panginoon ay nandyan. Kailangan lang natin mag-connect sa Panginoon. Kaya ang sinasabi nito, ang pinaka-final talaga dito na gustong ipakita ng topic na ito, check natin yung ating buhay. Baka mamaya, malayo na tayo sa Panginoon, disconnected na pala tayo sa Panginoon. Hindi na natin nararamdaman ng Panginoon. Kumbaga parang may mga pagkakataon, pakiramdam natin, ang layo-layo na ng Panginoon sa atin. Marami nang nangyayari sa buhay natin na hindi tama. Napapagod na tayo umibig, napapagod na tayo ibigin yung ating mga asawa, yung mga anak, napapagod tayo, na-stress tayo sa trabaho. Lahat-lahat ng mga bagay, sabihin natin, nakakapagod na. I-check natin yung ating sarili. Ito yung paalala sa atin. I-check natin ang ating sarili, baka tayo ay disconnected na sa Panginoon. Now, ang paalala ng Bible sa atin, dito sa Matthew 11:28, sabi niya, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Kumunik lang tayo sa Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin eh. Ibipagkakaloob niya yung kapahingahan sa ating mga puso, marirestore yung ating family, yung relationship natin sa ating kapwa, sa ating mga katrabaho, may papakita natin kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. Ang hinihiling lang ng Panginoon ay kumunik tayo sa Kanya. Ibigin natin siya, tanggapin natin siya para maibigay natin din yung the best na sacrifices, the best love para sa ating kapwa. Now, para po sa ating discussion question, paano mo maipapakita sa iyong kapwa ang pagkakaroon mo ng boundless love? Ito po yung i-discuss natin mamaya sa ating pong mga cell group. So siguro, to end yung aking pong topic, ay tingnan po natin yung ating buhay. Again, balikan natin. Tayo ba ay nasa inline pa? Tayo ay konektado pa? Kung hindi na, i-check natin yung ating pong buhay at ating pong mga spiritual na barometer. Di ba? Siguro po, communion na tayo after nito. Offering muna. Okay, so I hope sa umaga ito, na-remind tayo sa salita ng Panginoon. I-check natin yung ating buhay. Baka malayo tayo sa Panginoon. At gusto ng Panginoon, tayo ay manumbalik at tanggapin natin siya bago maibigay yung pag-ibig na boundless na. Maraming salamat po sa inyo sa umaga na ito.